Magandang hapon ho, mga boss, mga camping, mga kabunyog. Sinipag. Maaga tayo ngayon. Pangalawang vlog, nakadalawa ako ngayon, mga boss. Nagka-interest po kasi ako dito sa dating mayor ng Maynila, si Lito Atienza. May malasakit po pala siya sa bayan, no? Atienza, Manila Bay belongs to the people. It should not be given up to any real estate. Ito pamagat nito. Carmina Constantino po ito . Ano rin ho ako ni Carmina . Idol ko po yan. Pakinggan po natin siya. All 22 reclamation projects in the Manila Bay have been suspended pending a review of their environmental and social impacts. Now, a former environment secretary is calling for charges against those who approve the projects and urges the DENR to take the lead in protecting Manila Bay. Joining us now is Lito Atienza, who has also previously served as mayor of the city of Manila. Mr. Atienza, nice to see you again. Welcome to the program and thanks for joining us today. Carmina, thank you for inviting me. Salamat. Right, so let's backtrack a bit here before we discuss what's currently happening. When you were mayor of the city of Manila, did anyone approach you about any reclamation project that will be happening in Manila Bay? Of course. And what did you say? The interest in the reclamation project started a long way ago. But I refused all approaches and all plans to reclaim any portion of Manila Bay because I believe that Manila Bay belongs to the people and it should not be given up to any real estate development. Reclamation in the Philippines is basically real estate development for some money corporation, and I do not believe that that is. May malasakit po si dating Mayor Lito Atienza sa mga mahihirap, no? Legal, that is even immoral because you're depriving now the ordinary Filipinos an opportunity to enjoy the God-given public waters of Manila Bay. And now you're saying those who are responsible in what is currently happening, well, it's Ang gaganda po ng tanong dito ni Carmina, no? Constantino. been suspended now, but the damage has been done. You talk to a lot of experts, that's what they're going to say. So, of course we thank President Marcos for intervening and for decisively ordering the stoppage of the. Teka, ex-mayor, hindi stoppage ang in-order ni His Excellency, ha? Ang tawag dito, suspension lang, iba yata suspension sa stoppage. Development project, so-called development for their businesses, development for their investments, but not for the Filipino people. Kaya maraming salamat, Mr. President, but more than that, I think the whole process should be reviewed and those who violated the law in granting permits to all of these 22 entities should be investigated and punished once and for all, stopping reclamation projects all over the country. Tama. Otherwise, mawawala lahat yung mga yaman ng Pilipino sa kamay ng mga kapagsamantalang mayayaman, kawawa naman ang ating mga susunod na henerasyon. Tama. So, we ask for an investigation, a thorough one, and the accountability of the officials who are given a role in the procedures of reclamation permits to justify their decision. Why did they grant these many reclamation permits in the Manila Bay area alone? In the whole country, siguro, daan-daan na yan. And, well, Tayo na mabigat. The whole country, daan-daan na yan, nagkaroon ng reclamation, ano? Kawawa naman talaga. Dapat talaga ibahin na yung drawing ng mapa ng Pilipinas, di ba, Mayor? nakikinabang dyan, kundi yung mga nagpo-proseso at nag-aaproba ng permiso. Tama. I am proud to say during my time as mayor and DNR Secretary, no reclamation was endorsed by us. In fact, we banned reclamation projects in Manila Yan as si Mayor. Vice Mayor and Mayor of Manila. Ayos. Well, now you have the Philippine Reclamation Authority even saying that these projects
They were compliant with all the government requirements. But here's the question. It may be right, it may be legal and compliant, but was it right to begin with? I'm not even admitting nor accepting their claim that this is illegal. Because I talked to the mayor of Manila now, Mayor Ito mabigat, mga boss. Ha? Acuna. And she denies having any knowledge in the procedures. Kinausap daw niya ang mayor ng Maynila, di ba? Si Hani Lacuna at dininay niya raw. Wala raw siyang alam dito. Tuloy natin, Mayor. Sabi nga niya, hindi naman dumaan sa kanya yan. So, sino nag-a-aproba? Kung sino na lang appointed official dyan, siya ang sumusuko. Parang di ho ako naniniwala doon, mga chief, ah. Kasi parang pamamahay mo yan. Ikaw ang boss dyan sa Maynila, eh. Sakop mo yan, eh. Mag-ano ho kayo, ha, mga Rocky Warriors, magbigay po kayo ng inyong tawag dito. Saloobin tungkol ho dito sa pinag-uusapan nila ni Mayor Atienza, ha? Sa temptation ng corruption, hindi tayo dapat pumayag. Tama. Public waters are public wealth Tama. to be enjoyed by every Filipino and not by anyone in particular. Why Tama. are you so sure that corruption had a hand in these reclamation projects? Go ahead. Because when I was mayor, I was being offered huge sums of money to approve the reclamation project. But I did not succumb. And I rejected the idea of covering up the bay with sand and rocks and Siguro napanood nyo na po ito, no? Nakita nyo, ang laki na ho nung, natambakan, eh. 300 hectares ho ito, di ba? Nandun na sa isang vlog ko to. Sige, tuloy, Mayor. materials and depriving the future generations to enjoy the Manila Bay, which I enjoyed as a young boy in Manila. Parehas tayo, Mayor. Masaya rin ako dyan. Nung bata ako, kasama ko yung tatay ko. Hanggang doon sa may Poc Arts Theater, yung tinambakan na ginawang Imelda City, masarap mag-swimming dyan. Libre pa. Manila Bay should be saved from all of this. Tama. But right now, what we're looking at, Mr. Atienza, is just a suspension coming from the president. Yun ang sinasabi ko, Mayor. It's just a suspension, hindi stoppage. Kagaya na sinasabi mo na, sabi mo, papasalamat ka kay His Excellency dahil pina-stop. Hindi, sunuspindi lang. Tuloy. still don't know the ultimate decision here. Oh. But let's go further. Do you think the president should permanently stop all reclamation projects in Manila Bay? I would suggest that no reclamation should be allowed anymore, as this will deprive the ordinary Filipino an opportunity to share in the God-given public waters that we used to enjoy. Kailangan itigil na yan. Kailangan yung Philippine Reclamation Authority should be abolished, and no reclamation should be even considered. But what about the billions that will be lost due to the stoppage of the reclamation projects? Those who are Galing ni Carmina, no? What about the billions that will be lost? Sabi niya, kung ipahihinto yan. Ha? Tingnan natin sagot ni Lito Atienza. supportive of it, that's what they're saying. The Philippines stand to lose billions. And not just with the stoppage of this, they're also saying FDIs will get affected. Your take on that? On the economic side, sabi nila makikinabang daw ang Pilipinas. Sabi nila makikinabang daw ang mamamayan. Let me ask, Yan. ang dami na reclamation project na natuloy, yung kay Stonehill sa Manila, yung doon sa Parañaque, yung sa bandang Pasay. I ask the ordinary citizen, nakinabang ba kayo dyan? Wala. O nakinabang yung mayayaman? Sino Tama. nakapwesto ngayon? Diyan sa Mall of Asia, Oo. diyan sa Asiana, diyan sa portion ng MOA. Sino nakinabang? Nakinabang ba ang pangkaraniwan tao? Tama. Baha Baha. and squalor Oo. ang dinaranas ng Pasay ngayon. Tama. Nabulok ang Pasay dahil sa reclamation project na lumusot. Tama. At balik po tayo dito sa reclamation project sa Manila Bay. Ang sinasabi niyo po, Mayor, dapat kasuhan lahat
ng kasangkot sa pagpayag sa reclamation projects na ito. Saan ho magsisimula? At sino po ultimately Galing talaga ni Carmina. Tignan mo tignan mo sagot Dito ako natuwa eh. kaduluduluhan po ang responsable dito? Alam nyo, maghihintay tayo sa bunga ng order ng ating Pangulo. Pero kung talagang walang bibidemanda, I will file a suit to test the waters para mabigyan ng pagkakataon yung mga kinaukulan dumepende. Kung wala raw magdidemanda, si dating Mayor Atienza ang magpapile ng demanda. Ha? Sa Tuloy. kayo, sa korte. But I will not hesitate to file a case myself in the Supreme Court. Because they even violated the Supreme Court order. Ang order ng Supreme Court during my environment secretaryship ay linisin ang tubig ng Manila Bay. Linisin para magamit ng pangkaraniwang tao. Anong ginawa nila? Instead na linisin, nagtayo ng White Sand Beach. Spend billions of pesos for that White Sand Beach, which is Dolomite Beach, yung sinasabi niya, yung useless. useless. Now, tambakan ngayon ng basura yan. Oh. At ano ang ginawa nila? Nilinis ba ang tubig? Hindi. Tuloy-tuloy ang pagdaloy ng sewerage ng Metro Manila sa Manila Bay. The water has not been cleaned. Ang ginawa nila, binilisan nila ang mga reclamation project. Meaning, tatakpan na lang ng lupa yung problematic, polluted, poisonous Manila Bay waters. Linisin natin yan, pakikinabangan ng buong Pilipinas yan. Ayos. You're saying you will not hesitate to file, although you will wait for the President's actions. If it comes to that you will have to file and test the waters, file cases against those responsible, whose names will be in that list? Galing! Who's the first one that you want to be I'm charged? sure there are enough concerned Filipino environmentalists who are interestingly watching. Kung wala ngang mangyayari, I'm sure gagalaw ang taong bayan. Yun. At paggalaw ng taong bayan, kasama na po riyan si Lito Atienza. Yun! Parang nagsasabi si Lito Atienza na people power na, taong bayan na tinatawag nito. Diba mga boss? Sige nga, tuloy. Pero sino po ang una niyong gustong kasuhan? Yan. Yung mga nag-aproba ng permiso, who gave them the authority to approve? The mayor of Manila today denies knowing anything about it. I'm sure the other mayors in Metro Manila, Naniniwala ka naman doon. Dati ka namang mayor, di ba? Wala siyang alam. Nung mayor ka nga, di ba? Sabi mo, inilalapitan ka, hindi ka pumayag. Ngayon, nakatuloy ang reclamation na yan. Walang alam yung mayor dyan. Tuloy. don't know anything about the reclamation. So sino? Sino? Philippine Reclamation Authority, let them justify themselves. Let them defend themselves in court. But I will definitely pursue the issue. I am committed to protect the public waters of Manila Bay and the rest of the country. Yeah, ayos. Yaman ng Pilipinas yan. Yaman ng bawat Pilipino yan. Hindi dapat pinakikinabangan lamang ng ilang tao at ng mga ilang opisyal na kumahagat sa tukso ng salapi. Do you think ultimately that former President Rodrigo Roa Duterte should be charged as well? Yun ang mabigat na tanong ni Carmina. Di ba mga chip? Ang ba sa palagay mo, dapat ba pati si Duterte ma-charge dito? Ito ang hindi ko gustong sagot. Ni Lito Atienza. I do not see the hand of President Duterte. I see the hand of the Philippine Reclamation Authority. Doon muna tayo mag-umpisa. I don't see the hand of President Rodrigo Duterte. Si Vlogcaster, magulong-magulo na eh. Ang sinasabi ni Vlogcaster, si Duterte, ang nag-approve niyan. Bago siya bumaba sa pwesto. Si Lito Atienza, I do not see the hand of President Duterte. Parang parmali din yata to. Anak ng kamoting buhay to. Takot na takot sila talaga kay Digong mga boss. I don't see the hand of form. Diyos ko, ano ba? Tuloy. Authority, doon muna tayo mag-umpisa. Sa? Is there turning back? I mean, now wear your hat as a former DNR secretary. Do you think there's still Dating DNR secretary pa pala ito eh. Tuloy. time? Do you think that there's still resources to turn back the hands of time? I mean, you talk to
environmental experts, and they're saying that damage has been done. It's going to take thousands of years to bring back the ecosystem, the biodiversity within the waters of Manila Bay. What are your thoughts on You this? said it all, Dalmina. You said it all. The damage has been done. It will continue to damage the environment. And reclamation is not the solution to our efforts to develop the potentials of the nation. The maintenance of what our natural beauty, of our natural environment, are the key to national progress. Kaya yung ginawa nila, although damaging, we should not continue now the destruction of the waters of the Philippines. We should not allow it. We must fight it, and we must abolish all the offices involved in the deterioration of our shorelines and our public waters. Yung Philippine Reclamation Authority should be reviewed. Sinasabi ni Broadcaster, yung Philippine Authority sinasabi mo nalipat sa Malacanang nung panahon ni Duterte bago siya bumaba Kaya sinasabi nga ni Broadcaster si Duterte lahat ang nag-approve niyan Ha? Yan din yata sinasabi nitong DNR Secretary na si Yulo na nung umupo siya, tapos na yan parang ganun magulo mga boss tuloy. If I were a congressman today, I would file an immediate motion, an immediate measure to abolish this office. It seems to be the cause and the main reason for all of this illegal destruction of our natural wealth. Talk to us about, the requirement of having an ECC, that it's supposed to be that. Ano na to? Narinig ko na yung gusto kong marinig, no? Yun. I did not see the hand of Rodrigo Duterte, sabi niya. Tsaka yun nga. Teka. Malaki na yan Former Mayor Lito Atienza, yung ini-stop mo na gusto mong pahinto. Kumbaga sa sunog yan Alert 5 na yata, alert 4. Saan ka ba nung mga inuumpisahan pa lang yan? Yun ang tanong natin mga Koroke Warriors dito Yun ang tanong natin. Sana nung inuumpisahan pa lang yan, humarang ka na. Di ba? Kagaya sinasabi mo, yung Dolomite Beach, dapat humarang ka na rin doon. Nung ginagawa yun, alam mo naman, bilyon-bilyon ang inubos doon. Di ba? Ngayon sabi mo, laging parang basurahan na. Ba't ngayon ka lang? Malaki na sunok. Ito na lang, magkulam na tayo. Ito lang tanong natin. Ito lang dapat na sagutin natin. Mga Rocky Warriors, no? Sa palagay ninyo, matutuloy kaya itong reklamasyon na to na mahigit 300 ektarya sa Manila Bay o hindi? O mahihinto gaya ng gustong mangyari nitong si Lito Atienza? Na stop. Hindi sinabi ni His Excellency na stop yan. Ang sabi lang niya, suspended. I suspend. Yun lang sabi Ako, kung akong tatanungin niyo dyan, ako kay Latni. Kaya Latni Baya kung ano masasabi niya rito, no? At doon sa 3JC Hope, Tia Deli, Amy Bingson, at marami pang iba. Kung ano hula nila dito. Tutuloy ito o mahihinto o mai-stop gaya ng sinasabi ni Lito Atienza. Pero sa akin, matutuloy yan. Kasi kung talagang bulag ba kayo? Nung inuumpisa na nagre-reclaim dyan, nagtatambak dyan, taga Maynila kayo Lalo na si Lito Atienza, alam na hindi ka taga Maynila, kikita na, hindi naman tinago yan. Mabuti sana kung parang kayamanan lang yan na ibinaon, tinago, hindi nyo nakita. Laki niya, no? Ngayon, ang laki-laki na.
Ngayon nyo nakita na dapat gusto nyo i-stop at kakasuhan nyo pa. Anong pa sana? Oh. At yun, nananawagan na siya na parang people power na mga mamamayan. Di ba sabi niya? Oh. Yun lang ako tanong. Sa palagay niyo po, may mangyayari dito sa sinasabi ni Lito Atienza? Oh. Kung ako tatanungin, parang wala. Mag-collab na po tayo mga boss. Ang gaganda ng comment nyo eh. Sayang. Dahil lang ho doon sa ano. Yung isang vlog ko, maganda ho yun. Tungkol ho nga yun, kung bakit bilib ang tao, kay Rapi Tulfo. Oo. At nandun ho, nasama ko doon yung aking hipag na hanggang ngayon, wala pa ho sa gustong, hindi pa ho natatauhan, no? O mag-collab na po tayo. Jeff Ramos, nak, shout out ha. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Nauna si Nak Jeff ha. Kalat ni Baya, shout out. Sabi ni Kalat ni, good evening ka, Roque. Pitikin mo na ka, Roque, sabi niya. Akira Milo, shout out ha. Sabi ni Kalat ni, oo. Ay ko. Menopause, shout out, Menopause. Oh. Ay, si friend Aimee, oh. Shout out, Dolor Garcia. Bili na magtangob, shout out sa inyo dyan, sa Italy. Sabi ni friend Aimee, oh. Kasi ho, walang laman ng utak ng Sara na walang AIDS na yan. Wala akong alam sa ipatupad ang kanyang pagiging DepEd niya. Sabi, mainit na naman ang ulo ni friend Aimee. Isa pa ho, ang kalbo na yan, sabi niya, wala din hong laman ng utak niyan. Sayang ang pinapasweldo sa kanila. Ay, blood ka na naman. Friend Aimee ulit, oh. Bobo. Sa dilang bobo. Ang mga taong boboto dyan. Sa Sara na walang AIDS na yan. Wala tayong magawa eh. Doon nagkakapahamak, nadadamay pa tayo sa bobo. Hilda Daquiado, shout out. Hi, Sir Rox. Walang ibang maisip, tawa-tawa. Sa laki ng funds niya, bilyon, walang ginawa. Anong nangyari sa bansa natin? Kabuisit na. Walang matino na leader sa bayan natin. Magaling lang sila sa pera ng taong bayan. Tama ka dyan, Hilda. Ha? Maria Eva Alban. Welcome to the club. Maria Eva Alban. Sabi niya, ang dapat tanggalin, yung confidential fund. Tama. Raul Villanada, shout out ha. Greetings, Kuya Rox. Baka kaya ipatanggal lahat, pati larawan ng mga bayani, ay wag naman sana. Lahat! Walang maiiwan. Lahat tanggal. Ha? Pati mga ABC, lahat. Basta kailangan parang ospital. Ha? Apikansay, shout out. Raul Villanada ulit, oh. Pag nga naman nakalagay, pag nga naman nakalagay ang mga larawan ng mga presidente pagdating kay Digong nyo sa footnotes, anong accomplishment, tukhang family, pogo, etc. Ayaw niya siguro. Pwede yun. Raul. Baka nga ganun, di ba? Yun ang footnotes nung tatay niya. Anak ng weteng, oh. Raul Villanada ulit, oh. Baka isang araw, baka magulat tayo, larawan ni Xi Jinping. At mapa ng 9 dash line ang nakapaskil. Di malayo. Ewan. Raul Villanada ulit, oh. Bakit may politikong may naglagay ng larawan nila sa diploma ng mga graduate? Yun ang problema. Meron ba? Wala ko alam Melchor Aranja. Welcome to the club, Melchor Aranja. Sara Gadon. Bato. Puro mga topak sa pag-iisip. Kawawang Juan de la Cruz. Totoo yan. Angelito Vincent, shout out. Karox. Puro bobo, mga yan. Hi. Sabi niya, buntong hininga na lang tayo talaga, Angelito. Angelito ulit, oh. Tama ka po, Karox. Walang mangyayari sa bansa natin. Diyos ko po, iligtas
Umupo kami sa mga taong yan. Yun na lang talaga ang gagawin natin. Anong lito? Magdasal sa Diyos. Lord. Alberto Olaer, shout out. Karaoke. Ang masasabi ko kay Tambaloslos, Sara Carpio Duterte, isa siyang magnanakaw sa kaban ng bayan. Ang tanging iniisip ang confidential fund at intelligence fund. Walang kwentang nilalang karaoke. Yun nga ang nangyayari. Puro mga walang kwenta yung namumuno sa atin eh. Rudolph Santawana. Welcome to the club, Rudolph Santawana. Alam nga namang Istawana yan, siguro, no? Sabi niya, ang dapat tanggalin mo, Inday Sara, hima yung intelligence fund mo. Malaking maitutulong yan sa mga batang mag-aaral. Mahiya ka, isa ka pa ba to? Kung ang ulo mo malaki, ganun naman kaliit ang utak mo. Ay nako Lord. Raul Villanada ulit oh. Kung sa bagay may gamot sa ospital sa kalagayan ni Gadong, payo lang Gadog, magpatingin ka, baka may pag-asa ka pa o pa-confine sa mental hospital. Ramon Intong, shout out. Xerox, antindi talaga ng mga IQ ni Sara. At grabe idea nila ni Bato. -0. 100% ang baloslo sila. Dapat binubura. Grabe politiko ngayon, sabi niya. Totoo. Buti sana kung grabe sa galing. Wala eh. Sakit ulo ko sa mga comments niyo. Rudolph Istawana ulit oh. Paalis pa ni Sarang Hima yung bandila ng Pilipinas. Ipapalit bandera na Incheck. Alam nyo, kinakakatakot ko. No? Pag guminito to, baka pati mamaya yung Luneta may entrance na eh. Oo. Lord. Maraming nangyayari na hindi dapat hindi mo akalaing mangyayari. Sa panahon na ito. Mantakin mo sa dami ng upong DepEd Secretary, mga boss. Ngayon lang may nakaisip niyan. Nalinisin lahat, walang ididikit. Kinder ka, siyempre meron kang mga A as in apple, B as in ball, C as in cat. May mga ganun eh. Ngayon wala na, tanggalin na raw lahat. Ay nako. Rodeo Adriano, welcome to the club. Dapat sa mga yan, kuryente ng mga utak, patay tayo dyan. Ana Mercado, shout out ha. Good evening, Karaoke. Talagang puro walang utak. I think ginagaya ang China. Parang communism style, Karaoke. Tao ang pwedeng magsanib puwersa to unseat those politics na sarili lang ang iniisip. Pinoy Abroad, shout out. Ang dapat pakialaman ay yung korupsyon sa laptop, hindi yung educational poster aid. Yun nga talaga eh. Ewan ko ba. Parang nililito niya tao, no? Parang wala na. Asan na laptop? Yung grabe yung laptop. Okinawa, Japan. Garapal yun. Wala na namang naparusahan yata dun. Pinay abroad ulit oh. Sasabihin at gagawin nila kung anong gusto nila dahil ibinoto nyo man o hindi sila pa rin ang mananalo. Iboto nyo man o hindi sila pa rin mananalo. Totoo. Sang-ayon ako sa iyo, Pinoy Abroad. Nangyari na nga.
Elizabeth Iscareo, shout out sa iyo ha. Good evening, Sir Rox. Hi, anong klaseng BP Sara ito? Kakaiba talaga. Pasikat, pero wala sa lugar. Bakit itong klaseng tao ang ilalagay sa DepEd? Na walang sense ang pinagsasabi, kagaya nitong si Bato, na wala ding alam, pero naging senador. Muntik pa maging presidente yan eh. Pinag-file ng presidente ni Digong yan, di ba? Pinatras lang ulit. At si Bongo naman, at siya naman ang vice. Ewan ko. Talagang totoo. Sobra ang Pilipino sa pagtitiis. Siguro, pag yung dumating na yung time na, yun nga, nangangagutom na, saka pa lang kayo, baka hindi na kayo makatakbo. Huh? Ibang klase talaga itong ating bansa. Only in the Philippines lang. Ang mga elected official natin ngayon ay wala sa hulog. Puro yabang lang ang alam at kulang sa kaalaman. Kahiya-hiya talaga sa buong mundo. Hay, sabi ni Elizabeth Iscareo. Totoo yan. Galing. Angie Ventura, shout out ha. Ano ba yan, Sir Rox? Kung ano-ano na lang ang iniuutos ni Sara, siguro malungkot ang buhay niya nung kabataan niya. Kung nagkataon yan, Sir Rox, parang kulungan na ang silid paaralan na wala ka man lang nakalagay na decoration sa dingding. Totoo. Para ospital nga. Alberto Olair ulit oh. Karoke. Ito kaya si Larry Gadon tinatanggap pa kaya ng kanyang pamilya? Kung ako ang lolo niya, pag akyat pa lang niya sa hagdanan, itutulak ko siyang palabas ng bahay. Hindi kaya nahihiya ang mga pamilya ni Larry Gadon sa ginagawa nito, Karoke. Ewan ko. Hindi ko alam. Baka immune na sila dyan eh. Wala sila magagawa dyan eh. Diba? Ewan ko. Normando Reyes, shout out. Baka gusto ni Sara, picture ni Xi Jinping ang ilalagay sa mga school walls at Chinese alphabet. At si Bato dapat ibato sa West Philippine Sea o kaya ibala sa tirador at tiradorin yung barko ng China. Ang daming kailangan ng mga school sa Pilipinas. Ang talagang distraction ay yung hindi comfortable classroom na walang ventilador or mga batang gutom na pumapasok sa school. Galing mo, Normando. Yan talaga ang problema. Mimi Basalo, shout out. BP, hindi nag-iisip or walang isip. Hi, Mr. Rox, good morning, sabi niya. Hi, Mr. Rox, good morning, sabi niya. Raul Villanada ulit, oh. Si Gadog ay batok-batukan at madusing kaya ganyan nung nakahawak ng kapangyarihan. Ganun. Pwede. Marlene King, shout out ha, sabi niya. Idea ng walang pag-iisip ang gustong paggawa ni Inday Sara. Gustong ipagawa ni Inday Sara. Komunista talaga si Sara Umbagera. Karoke, tumanda na tayong may mga poster ang ating eskwelahan, lalo na ang ABC para sa estudyanteng nakakalimot. Tapos ipatatanggal, mabuti pa kabutihan ang gawin niya, libreng lunch o breakfast, pagdadagdag ng budget para sa madagdagan ng sahod ng mga teachers, mga bagong electric fan at iba pa. Pwede, sana, di ba Marlene? Sana kumilos ang Union of Teachers at magsalita, Karoke. Puro peste po ata ang nakaupo, Karox. God bless po. Yun na nga, Marlene. Ay, kawawang Juan de la Cruz. At mga susunod pang henerasyon, taon-taon, 5 taon pa ho tayo magtitiis dito sa mga napwesto na ito, sa totoo lang. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Simula nung nag-aral po ako ng elementarya po, ay nakasinagan ko na ang mga nakalagay na mga arts at mga bagay na pwede mong matutunan na makikita mo sa paligid-ligid ng aralan. Magsisilbing inspirasyon, dapat nga po ay madagdagan ng mga modernong gamit at pakikinabangan ng mga batang mag-aaral imbes na tanggalin. Kaawa-awa naman ang mga batang mag-aaral ngayon. Sana naman magbago ang desisyon ng DepEd. God bless po. God bless, Ferdinand San Juan. Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi, Karoke. Ang mako-comment ko lang dito kay Sara at Bato,
Mga utak lamok sila. Ay tayo dyan. Ang liit naman nun. Rolando Cruz, shout out. Sabi niya. Sabi ni Rolando. Nung nakagisnan ng lahat ng mag-aaral, yan mga yan. Pero lahat nakatapos ng pag-aaral. Mga wala kwenta-kwentang proyekto yan. Sa Las Piñas, sa Cavite, puro billboard ng mga politiko sa karsada, naglalakihan para patrak ng basura, ambulansya, nakalagay ang mga mukha nila. Pera ng taong bayan ang ginagamit nila. Yun ang dapat niyang ipagbawal o ipatanggal. Totoo. Yung 1,000 nga, naging agila mo ka eh. Nawala yung mga bayani. Tatlo-tatlo yun eh, di ba? Lord, Rodolfo de la Cruz ulit oh. Dapat ang tanggalin mo, Sarah Jane, tato. Yung hiningi mo, mga confidential pan. Swapang ka, wala kang kabusugan. Galit si Rodolfo de la Cruz. Christian Cheng oh. Sabi niya, tama po kayo, Tatay Roque. Mula po ata nang magsimula ang mundo at mag-umpisa ang schooling, talagang may mga nakapaskil na sa loob ng classroom. At pati nga po sa hallway, tapos ngayon isinalpak ni Ecstasy Exano yung lechon manok worth 1,000 as DepEd Secretary. Naging terrible na ang education. Great evening po sa lahat. Tyrox, mostly po sa inyo. Salamat na. Ay nako Lord. Melvin Hader. Welcome to the club, Melvin Hader. Pati kayo. Pati kayo ng kabundok nyo, tanggalin na rin. Christian Cheng ulit to. Ano naman yung pinangangata ni Pig Sabato, Tyrox? Sensya na po, mahina kasi yung volume ng gadget ko. Di ko narinig ang statement niya. Ang sentiment niya. Sa bagay, di ako interesado kasi natotrauma po ako sa mga linyahan niya. Totoo. Nakapangindig balayibo nga, pagsasabi nila eh. Marilio Pabianak, shout out ha. Blessed evening po, Tyrox. At sa lahat ng Rocky Warriors. Nakakabahala po mga kilos ni Sarah walang age. Matatapos ng 6 na taon na apaw ang bulsa ng confidential fund, pero nga pa rin ang mga batang pag-asa ng bayan. Oops, di pa po ako nakakabuelo kay Sarah walang age. Ito pa ang isang kaka-stress na senador. Ang babaw ng pinagkukunan niya. Kung nabubuhay lang si Ka-Percy, bugbog sa sermon ang mga ganitong public servant. Keep safe. Always stay in good health. God bless. God bless, Marilo Pabianak. Shirley J. Sir, shout out Sabi niya. Una sa lahat, Karox. Belated happy birthday po, Karox. Salamat. We wish you all the best. Stay safe and healthy always. Ito. Pasensya ka na busy lang po ako. Salamat, Shirley Jason. Christian Cheng ulit to. Pero dito kay decoration lechon manok worth 1,000. Pinagdidiskitan ang mga lesson materials sa loob ng classroom. Mga decoration. Di lang naman basta simpleng gawing yun. Yun ginagamit ng mga guro sa kanilang pagtuturo at napapakinabangan ng mga pupils. Ewan ko sa kanya, basta alam mo yan, pag sinabi niya, sumunod ka na, kung hindi, baka masapak ka pa Di ba? Nakita niyo naman kung paano magalit yan. Kaya, pag sinabi, talagang wala nang kita mo, nanginginig pa yung mga teacher, nagbabaklas no? Lord. Shirley J. Sir ulit Ang masasabi ko lang dyan, sa gadon na yan, may sayad dyan sa utak. Isa yan sa lahi ng mga trolls na nagpapako kay Jesus at nagpahirap. Sa mukha pa lang, masamang tao na. Sorry po sa mga sinabi ko. Pero yan ang nakikita ko at naririnig ko sa mga lumalabas sa bunganga niya. Diyos ko po,
Karamihan pati mga babae ay pinapatulan, inaaway niya. Totoo yan, Shirley. At tapang tao nga to si Katok eh. Ha? Pelabot, shout out. Mga walang alam, si Sara at Bato, puro confidential fan ang inuuna. Totoo yan. Christian Cheng ulit to. Ha? Eh bakit Tyrox, DC at Sara tanggalin ang sarili niya dyan sa DepEd? Sari-sari ang mga naiisip, di naman connected sa education. Ang dami niyang alam, wala namang matukoy. Ay, ewan. Ako'y nanggigigil po talaga sa pinagagawa nitong CSD card Vice President. Ang attitude parang batang pinalaki. Librado Ludovico, shout out ha. Sabi niya, yan ang trabaho ng walang nalalaman sa pamamahala ng edukasyon. Posibleng mayroong nagsulsul dyan kay Tambaluslos. Diyan ka Tambaluslos Gamitin yung Intel. Nakakaupan, dagdagan ang sahod ng mga guro. Blessed morning po, Karoke watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless and stay healthy and safe. Stay safe, librado. Christian Cheng ulit oh. Baka ang gustong ipadikit o ipaskill ng lechon manok worth 1,000 sa loob ng classroom yung parang putok na tinapay niyang pagmumuka. Bye po for now, Tyrox. Salamat sa ingat po palagi. Salamat na. Mami Bear, shout out, Mami Bear. Tawan ta. Serox, magpadami na ho kayo ng lahi. Gawin ng 100 o mahigit pa ang anak kada pamilya para madami daw ang hati-hati sa utang na bayan at hindi naman natikman ni Juan. Totoo. Cassandra Daisy ulit oh. Sara Ulo might be a good lawyer but not an educator. Kaya palpak ang DepEd. Number 1, ang galing to si Cassandra Daisy ha. Confusing ang statement, remove the unnecessary poster, pero at last statement, the wall shall be bare and clean. Ano bang bare? Di ba empty? Number 2, Sara Ulo relied on a research that is based in the US where they have big screen in front of the classroom because high-tech sila. Lahat ng bata may sariling computer na pahiram ng school at ibabalik after school year for the next student. Bakit alam mo? Nandiyan ka ba sa Amerika, Cassandra Daisy? Number 3, student is still do artworks to enhance creativity like draw your heroes and why. May kasama pang essay at parents are invited to see their child's work. Naka-poster yan. Number 4, paano yung sinabi mo, Sir Rox, na mukhang ospital ang mga classroom? She should consulted a child psychologist. Visual is always perfect way to teach. Parang ang doktor, offices or therapist, ang daming teaching tools. Totoo. Sana yung confidential pa niya ang para sa computer ng bawat bata kung masyado siyang demanding na wala sa lugar. Number 5 para hindi ma-distract ang mga bata, limit 20 kids per room and 1 teacher at assistant and 1 assistant. Libre ang breakfast at lunch, may aircon or electronic fan at may after school activities at kumpleto sa bakuna ang mga bata at vitamins. Gumagaya si Raulo sa mga first world country na walang kurap. So hindi angkop sa kanila ang panukala sa Pinas. Tiis Pinas hanggang hindi mano-mano ang botohan. Niya. References, Bloodcaster, Dem Jones, Enzo. Totoo Galing nito si Cassandra Daisy na to.
Eto si Chris Antoa na naman, oh. Karox, pasensya na, medyo nakapagsasalita ako ng hindi maganda. Kasi Muslim ang lahi ko, eh. Muslim ang lahi ko. Yang si Boy Sili, hindi tunay na Muslim yan. Umanib lang yan para hindi mapasok sa mga ganggang. At yung gadon, kung talagang matapang yan, ugok na yan, hamunin ko siya ng talian ng kamay, saksakan para walang makatakbo. Sa amin kasi, sabi niya, pagpapatay niya ang mga Muslim. O, hindi lalaban si gadon. Takot lang yan. Eliodoro Martinez. Welcome to the club. Eliodoro Martinez. Sabi niya. Tama. Para dahil, Tama. Para dahil sa mga guro ang nagbibili niya at mababawasan ang gastos nila. Yan ang hindi naiintindihan. Hindi ko makakuha yung sinasabi mo, Tama para Tama para dahil ang mga guro ang nagbibili niyan at mababawasan ang gastos nila. Hindi ko ita makuha. Chris Antoa, shout out. Ayun, na-shout out ko na to. Karox, sana makarating sa kanya ang mga sinasabi ko. Talagang gigil ako sa hayop na yan. Tagang babalatan ko ng buhay ang hayop na yan. Galit na galit ka naman, Chris. David Alvin Mendoza, shout out. Hi ka, Roque. At sa mga Roque Warriors. Magandang gabi po. Naku po, kung yan si Sara na walang AIDS ang magiging presidente natin, talaga pong God bless the Philippines. God bless, Talaga pong God bless the Philippines. Na tapos kuhanin pa ang advisor niya na si Bato, De La Rosa at Gadon. Ano na ang mangyayari sa bansa natin? Kumbaga sa score na 0, nasa negative na ang score natin. Kawawa po talaga ang bansa natin. Totoo yan, David. Pero kung papanoorin mo naman yung mga nanonood sa mga noon time show, parang hindi sila apektado, no? Ewan ko. Edwin Divina, welcome to the club. Sabi niya, pag-untugin yung ulo ni Bato at Sara para maalog. May sayad pareho, mga baliw na politiko. Galit si Edwin Divina. Maria Ortega, shout out Inapoint ni BBM si Gadon kasi siya ang taga-kahol ni BBM para isipin ng tao mabuti. Maria Ortega ulit Kay Sara naman, pag naging pangulo yan, wala ang Pilipinas, hindi pa nga pangulo, diktador. Lalo pa kung pangulo na. Pagka hindi napalitan, yung Comelec at saka yung Smart Magic na yan, taong bayan lang ang makakaanon na yan. So, wala nang buboto, ganun lang yun. Lord. Wala ako talaga Pero hanggang ngayon, umaasa pa rin tayo. God moves in a very mysterious way. Diba mga boss? Yun lang. Poring Peña, shout out. Good evening, Sir Rox. Katawa-tawa, kabinete ni Bongbong Marcos. Pati si FLM, i-appoint na rin yan. Talaga ikaw. Ibig mo sabihin, porping niya. Nakano to. Nung panahon nito si Kabayo, no? Si FLM, no? Huwag naman. Malaking kabaliwan na yan, porping, Kalahat niyo. Hello, Miss Cloida Claro. Papasya lang kung ayam, friend. Pag napunta ako sa Santiago. Miss ko na rin yan si Kabsat. Kalahat ni Baya ulit Gusto, yes. Gustong-gusto ko yung pag lahat tinatanggal. Tayo dyan. Kalahat ni ulit Naman. Ayaw naman, tanggalin na ang lahat mula ABC, pati na rin ang silid-aralan. Para doon na sila mag-aral sa ilalim ng puno ng saging, mga ungas. Al-Olalia, shout out, sabi niya. Magandang umaga, Sir Rox. Si Sara, walang age, ay madaling mapikon. Dahil siguro sa pagpuna
sa kanya ng confidential intel pan. Napagdiskitehan niya ang mga dekorasyon sa classroom nung mag-photo op sila ni fake president. Lord, huwag niyo pong pahintulutang mamuno pa sa mahal naming Pilipinas ang mga ganitong uri ng tao. Isama niyo na rin po si Bato, Bongo, Robin, Lito Lapid, etc. Wala po silang kakayahan sa paggawa ng maayos at batas. Hindi sila karapat-dapat. Nakita siguro ni Sara walang AIDS ang nakapaskil na honesty is the best policy. Pwede Kaya nagalit. Nakita niya honesty is the best policy. Kaya nag-iit ang ulo. More power and God bless you and your family, Sir Rox. Salamat. God bless Al Ulalya. Ano to? Oscar 3072. Welcome to the club, Oscar. Ano kaya pakiramdam ng bumoto kay Sara at Bato? Di kaya pumapalakpak pa sila sa mga pinagagawa ng ibinoto nila? Gumising at mag-isip naman kayo, mga kababayan. Mga Pilipino at matatalino. Ang mga Pilipino ay matatalino at hindi bobo. Ano nga ba? Ba't na bobo 3JCO po. Toto na naman to. Hi, Sir Rox. Ever since the world began, may mga visual na ang mga eskwelahan. Mapa elementary, high school, trade school, colleges, universities. Dahil sa mga visual na yan, ay nakakatulong sa pag-aaral tulad ng memorization, recognition, retention. Sa anong paraan hindi nakakatulong ang mga visual na yan sa mga nag-aaral? Paano nakaka-distract daw ang mga yan? Sa aking palagay, Sir Rox, there is a deeper reason behind this. Maring ito ay form of manipulation. Kontrolado mo ang ipipid sa mga mag-aaral. Parang North Korea ito, Sir Rox. Pwede. Sinabi mo Sang-ayon lang ako, di ba? Talagang hindi naman ang nasa tuktok ko 3JC ulit Sir Rox, kinonsulta man lang ba ng sarang yan ang mga psychologists, mga teacher at mga otoridad sa pagtuturo? Sara is just a DepEd secretary dahil dyan siya nilagay ni Bongbong. Pero may kakayahan ba siya sa field na yan? Sasagutin ko pa ba yan? Tanong mo yan sagot ko dyan, simple lang. Wala. Tuloy natin si 3J Show. Napakaraming kailangan ng mga eskwelahan like mga desk, school supplies, lamesa para sa mga guro, ayusin ang mga buildings na sira-sira, mga nasira ng bagyo, baha o lindol, ang daming kailangan, hindi yung sipilyo at alisin ang mga visual. Sir Rox, imaginein mo na lang kung maging presidente yan si Sara. Diyos ko. Yan nga, meron akong 20,000 subscriber, mahigit na sa ngayon. Siguro, malakas na po yung dasal na yan. Araw-araw, sabay-sabay po tayo. Kada alas 6, oras ng orasyon. Sabay-sabay po tayong magdasal. Huwag po niyong ipahintulot, mahal na po na maging presidente ito. Diyos ko. Alberto Olaer ulit Karaoke, ang dapat pag-isipan ni Tambaluslos, Sara Carpio Duterte kung paano niya tanggalin ang confidential fund at intelligence fund niya. Mahiya ka naman, Sara Carpio Duterte ka. Karaoke, sana makatagpo si Larry Gadon at si Robin Padilla. Sigurado may sunugan at suntukan. Pareho silang dalawa mga mayayabang, Karaoke. Uy! Muslim si Kimo Diba galit si Gadon kay Kimo? Magandang laban yan, Alberto. Palagi ko, babalatan ng buhay ni Kimo yung Larry Katok na yan. 3JC ulit Sir Rox,
dapat may debate si Bato at DTI Secretary Pascual. Bakit? Si Bato, mag-anak ng mag-anak daw para distribute ang utang. Mas maraming bata, mas maraming magkahati-hati sa utang ng Pilipino. O, di ba? Galing ni Bato, di ba? Si DTI Secretary Pascual, magtipid daw sa pag-consume ng bigas ang mga Pilipino para makatulong sa problema ng bansa. Kung susundin natin ang advice ni Bato, mas maraming Pinoy ang mangangailangan ng bigas, mas maraming magugutom. Kung susundin naman natin ang advice ni Pascual, maraming Pinoy ang hindi makakakain ng gusto sa oras dahil napakamahal ng bigas. Therefore, manghihina sila. Walang nutrition ng utak at magiging katulad ni Bato, ang isip walang laman. Kapag wala laman ang utak, mahihina ang katawan, hindi makakapagtrabaho at walang sweldo, walang sweldo, walang pambili ng pagkain, walang tax na makukuha ang mga pobreng Pilipino. So, choose na po. Kung naman, may ano pipiliin mo dyan. Dapat yan, pag-untugin yan. Michael Santos, shout out. Bobo yan si Sara na yan. Mana kay demonyo. Galit si Michelle. Ano ito? M 2943. Welcome to the club. DepEd Order 21. Legally order this removal. Ano siyo? Hindi ko alam sasabi mo. Sherwin Sapeda, Tia Deli, shout out Ines Christiansen. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni Tia Deli, Tia Deli, bumabati na lang po ng magandang buhay sa atin pong lahat. Late na po nakapag-comment kasi busy sa work, Sir Rox. Back to school na po kami. Kaya super loaded po si Tia Deli. Sa susunod na lang po ulit, maglilitanya ang inyong malupit na Tia Deli. Till next vlog po, Sir Rox. Nakaligtas ngayong araw na ito sa mga pasaway na kurimaw sa nakawatan. Mga pisting yawa, mga biset, pwe! Hanggang sa muli, Tia Deli, signing off. Muna para makapag-alis-alis na muna ng konting umay at galit para sa mga hindoropot na tambaluslos. Hoy, pwede ba ha? Magsilayas na kayo dyan. Pinag-iinit nyo talaga punong tenga ko eh. Ay, Tia Deli ka. Kabite niya yung mga banat mo, ha? Anthony Andres, shout out. Good morning, Karoke. Si Gadon ay isang demonyo. Nagkatawan tao. Tingnan mo ang mukha niya. Nanlilisik ang mga mata. Lagyan mo lang ng sungay, buntot at pangil ay demonyo na. Si Bato naman, what can I say? Sayang ang laki pa naman ng ulo. Wala naman laman. Si Sara naman ay isang unadulterated tambaluslos. Thanks po, Karoke, for reading my comment. God bless. God bless, Anthony Andres. Marlene King, sabi niya, Karox, sorry po, tungkol pa rin kay Gadon na minions din ni Canor Duterte Monyo. Siya po ay tao, ngunit masahol pa siya sa hayop. Ha? Nakakahiya, bakit inappoint ni Ecstasy lalo lang bumaho at nagkakalat ang gobyerno niya. Sana patakaimikin nila ang Lucifer na ito. God bless, Karox. Sorry po, nakakainis talaga. Parehos lang tayo na inis. Diday Pascua, wah! Tagal na wala to si Diday Pascua. Parehong magnanakaw, sabi niya. Mission accomplished mga boss. Nakapag-collab tayo ha. Shout out Jun Lagon, my friend. Brother Eli Asisio, shout out ha. Eman Escalona, shout out sa inyo. Mirna Regalado, Adorasyon Di Maranan. Shout out sa inyo mga boss. Hanggang sa muli po.
Bukas po ulit. Hanap tayo ng maganda-gandang topic. Mag-comment po kayo tungkol dito sa dating Mayor Atienza, dating DNR Secretary, tungkol sa paglabas niya at tungkol sa pagmamalasakit na ginagawa niya ngayon sa taong bayan. May mangyari kaya? Sana mantakin mo. Ikta-iktarya na yung natabunan sa kakalumitaw. Hanggang sa muli po mga boss. God bless. Dasal.